Player na gustong i-trade ng Chicago Bulls pero patuloy na ipinapakita ang halaga sa koponan. Ito nga si Nikola Vucevic. Muli na naman siyang gumawa ng isang buzzer-beater 3-point shot para kunin ang panalo laban sa Portland Trail Blazers. At alam naman natin, hindi ito ang unang beses na ginawa ni Vucevic ngayong season. Noong laban nila kontra Philadelphia 76ers, siya rin ang nagtala ng buzzer-beating 3 para makuha ang panalo. Ibig sabihin, malaking bagay talaga si Vucevic para sa Chicago Bulls. Bukod sa rebounding at post moves, malaking tulong din ang kanyang shooting sa labas. Dahil dito, nagkakaroon ng floor spacing ang Bulls at mas nagiging maluwag ang driving lanes para sa kanyang mga kakampi na pumunta sa basket. Pero kahit ganun ang impact niya, kaya pa rin siya gustong i-trade ng Chicago Bulls. Bukod kasi sa expiring contract ni Vucevic, may edad na rin siya. At kung titingnan natin ang timeline ng mga batang players nila tulad ni Josh Giddey at Kobe White, medyo hindi na naka-align ang edad ni Vucevic para sa long-term youth movement ng Chicago. Kaya ngayon mga idol, ang tanong, sa palagay ninyo kapag na-trade si Nikola Vucevic, saan koponan kaya siya pinakababagay mapunta? Samantalang mga idol, mukhang tapos na ang usap-usapan. Wala na, may nanalo na sa puso ng WNBA star na si Angel Reese. Sa dami ng mga nalilink sa kanya noon, mula kay Jalen Green hanggang sa boxing superstar na si Terrence Crawford, tila natuldukan na ang lahat. Dahil may isang NBA big man ang humarap at nagsabing, akin na yan. At walang iba kundi ang Orlando Magic center na si Wendell Carter Jr. Kilala natin si Angel Reese hindi lang sa galing niya sa court kundi pati sa pambihirang ganda at star power na talaga namang pinagkakaguluhan. Pero ngayon mukhang tuluyan ng inangkin ni Wendell Carter Jr. si Angel Reese matapos niyang magbitaw ng matapang na pahayag sa isang podcast. Matapos tanungin tungkol sa totoong estado nila ng WNBA sensation, diretsahan niyang sinabi, "That's the homie for sure. We locked in. Y'all gonna find out when y'all need to find out. We'll just leave it at that. That's my girl though. We locked in for sure." There's a lot of speculation here. Now this is an NBA show, but I need to know. Are you guys a couple? Are you guys dating? How did this happen? I need details. No, that's the homie for sure. What? We're locked in. The homie? The homie? That's the homie. Y'all gonna find out when y'all need to find out. Alright, I thought I could just That's my girl get though. it here. That's my girl though. We locked in for sure. Hey, listen, when I'm did, glad. Mga idol, kung ganyan ba naman magsalita ang isang player, wala na. Clear na may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon kung sila na nga, malinaw na malinaw sa mga pahayag ni Wendell na malapit na itong mapasagot at posibleng anytime soon ay gawing official ang kanilang relasyon. Isang bagay ang sigurado, Wendell Carter Jr. has claimed her. Angel Reese, kanya na raw. Kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Samantala, mukhang madadagdagan na naman ang mga pogi sa Lakers at hindi lang basta pogi, halimaw pa sa G League. And this is Drew Timme, just 25 years old, a 6'10" forward, na ngayon ay gumagawa na ng pangalan at nanggugulat sa lahat habang dinodomina ang G League. Timme, who went undrafted in 2023, was named G League Player of the Week after averaging 30 points and 7 rebounds during a 3-0 stretch for the South Bay Lakers. Pero bago pa man yan, kilala na si Timme bilang isang crafty big man. Malakas ang footwork, mataas ang basketball IQ, magaling magtapos sa loob, may mid-range touch at marunong maglaro sa sistema. Kung tutuusin, malaking tulong si Drew Timme sa Lakers kung mabigyan ng pagkakataon dahil sa kombinasyon ng finesse, skills at efficiency na kayang iangat ang second unit. At mga idol, sabihin na natin ang totoo. Kung tutuusin, mas malaki pa ang husay at impact potential ni Timme kumpara kay Bronny. At dahil 25 taong gulang pa lang siya, malaki pa ang potential ng batang ito sa Lakers para gumawa ng impact sa koponan. Si Bronny ay nasa development stage pa, pero si Timme, handa na, game ready, at may napatunayan na agad. Kaya ngayon, itong si Drew Timme na noon ay hindi napili sa draft ay pinaparamdam sa buong liga na mali ang mga nagduda sa kanya. Isang undrafted player na unti-unting ipinapakita na he belongs in the NBA. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat na bang kunin ng main Lakers squad si Drew Timme?